Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Kinukumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Japan kung may mga Pilipinong nadamay sa banggaan ng mga eroplano ng Japan Airlines at ng Japanese Coast Guard sa Tokyo Haneda Airport nitong Martes. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Albano, patuloy silang nagkikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Japan para alamin kung may pasaherong Pilipino sa naaksidenteng eroplano. Nakahandaan niya ang embahada sa Japan na maghatid ng tulong mula sa gobyerno sakaling may Pilipinong nadamay sa insidente. Matatandaang nagkabanggaan ang papalapag na noong eroplano ng Japan Airlines sa eroplano ng Japanese Coast Guard na nasa runway. 5 tauhan ng Coast Guard ang namatay habang 14 mula sa 367 pasahero ng Japan Airlines ang naiulat na nasugatan. Maghatid dapat ang eroplano ng Coast Guard ng tulong sa mga biktima ng lindol noong bagong taon. Pinabulaanan ng Department of Health ang kumakalat na balita sa internet na may panibagong wave ng COVID-19 sa Metro Manila. Sa nasabing ulat, isang nagngangalang Dr. Ruth Divina Gracia mula sa St. Luke's Medical Center ang umano'y pinagmulan ng maling impormasyon. Ayon sa DOH, walang ebidensya o opisyal na payag mula sa mga otoridad na nagpapatunay na lumobo ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa naturang ospital. Nagbabala ang ahensya sa publiko na huwag magpakalat ng fake news para maghasik ng gulo lalo't maharap sa kaso ang sinumang nagsasagawa nito. Sinabi nito na makibalita lang mula sa mga opisyal at mapapagkatiwalaang plataporma tulad ng mga social media account at link ng DOH. Magpapatupad ang mga otoridad ng signal jamming at no-fly zone sa Maynila sa araw ng Traslasyon 2024 sa Martes, Enero 9. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., walang oras na ibinigay kung kailan magsisimula at magtatapos ang signal jamming at no-fly zone. Anya, nakadepende ito sa threat assessment na iuulat sa Direktor ng National Capital Region Police Office. Kasama rin ito sa mga tinalakay sa isinagawang security cluster meeting sa Palasyo ng Malacanang kaninang umaga. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang pagdaraos ng traslasyon at tiyaking ito'y magiging ligtas, tahimik at mapayapa. Mahigit 15,000 pulis ang ipapakalat sa rutang daraanan ng traslasyon mula Quirino Grandstand hanggang sa Basilica Minor ng Poong Itim na Nazareno sa Quiapo. Ilalagay naman ng Department of Health ang mga ospital ng gobyerno sa Code White Alert bilang paghahanda sa traslasyon. Simula ika-6 ng Enero, naka-standby na ang mga tauhan ng ospital para agad na tumanggap ng mga pasyente. Magtatalaga rin ang 8 Health Emergency Response Team na may sariling kagamitan at ambulansya sa paligid ng ruta ng traslasyon. Nagbabala naman ang DOH sa mga debotong dadalo sa traslasyon na ingatan ang sarili habang nasa daan, umiwas sa pagbibilad sa araw, uminom ng maraming tubig at magsuot ng face mask. Iwasan rin anyang halikan ang rebulto ng Poong Nazareno at mga santo para makaiwas sa mga nakakahawang sakit. Ipinapayo ding gunitain na lang ang traslasyon sa bahay kung maaari para maiwasan ang siksikan at banta ng sakit tulad ng COVID-19. Samantala, idineklara ng Malacanang ang Martes 9 ng Enero bilang special non-working holiday sa lungsod ng Maynila. Ito'y para bigyan ang mga Manilenyo ng pagkakataon na makilahok sa traslasyon. Umabot na sa 520 million pesos ang jackpot prize ng Super Lotto 649 ngayong araw ng Huwebes, January 4. Ito ay matapos na walang tumama sa jackpot na 510 million pesos kahapon na may winning combination na 7, 33, 42, 16, 32 at 5. Samantala, naging mailap din ang jackpot prize na 589 million pesos sa Grand Lotto kahapon. Wala ring nakakuha sa 100 million pesos na premyo para sa Mega Lotto 645. Planuin na ng mas maaga ang inyong bakasyon para sa mga long weekend ngayong 2024.
Sa isang Facebook post, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalendaryo ng mga holiday kung saan hindi bababa sa 4 na long weekends ang ating ma-enjoy. Base sa listahan, magsisimula ang long weekend ngayong March 28 o Huwebes Santo hanggang April 1 o Linggo ng Pagkabuhay. Regular holiday ang Huwebes Santo at Biyernes Santo at idineklarang special non-working day naman sa Sabado de Gloria. Long weekend din sa August 24, Sabado hanggang August 26 na papatak sa araw ng Lunes dahil regular holiday ang August 26 bilang paggunita sa araw ng mga bayani. Susundan naman ito ng long weekend sa November 1 o All Saints Day na papatak sa araw ng Biyernes hanggang November 3, Linggo. Idineklara ang November 1 o All Saints Day at 2 All Souls Day bilang special non-working days. At panghuli sa listahan ang long weekend sa Disyembre mula December 28, Sabado hanggang December 31, Martes dahil regular holiday ang December 30 o Rizal Day at idineklarang special non-working day naman sa December 31. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.